OMG. Is this really happening? Well, I'm not surprised. Tatlo ang nasa isip ko. Unang-una, mahina na ba ang mga Duterte sa national? Anong nangyari? I thought Basti is running for Senate. Or Pulong aakyat sa Senado. We'll see it tomorrow. Last filing of candidacy. But on the other hand, naisip ko din, takot ba ang mga Duterte na mapasukan ng iba ang Davao City? Wait lang buhok. Medyo nakakabagabag ka. But anyway, eto ba yung fear na mapasukan ng iba ang Davao City at nang diretso na mawala ang mga Duterte sa political arena? Kasi guys, tingnan nyo ha, bakit kailangan ang matandang digong na umuugod-ugod na ang tatakbo bilang mayor sa Davao? Bakit hindi na lang si Baste? Kaya pa naman ang kanyang posisyon. Hindi pa naman niya last term, di ba? Natatakot ba ang mga Duterte na mapasukan ng isang Nograles or isang Bishop? But anyway, this is my take. So kung titingnan natin, between Duterte and Nograles, 60-40. Okay. 60 sa Duterte, 40 sa Nograles. Pepe, hindi nyo pwedeng maisang tabi niyan. Binoto din ng Dabawenyo ang isang Migs Nograles. Kaya nakaupo bilang party list representative ng PBA. And take note. Kung 60-40 Duterte and Nograles at biglang pumasok ang isang bishop, okay, maaaring makuhanan ni Bishop ng 20 ang Duterte. So, magiging 20-40-40. Okay? So, kung paglagay na lang natin, kasi may nauulinigan tayo, na si Migs ay kayang mag-give up for the Bishop. So, the 40 of Migs will go through the Bishop. So, ang mangyayari, the Bishop will have 60 and Duterte will only have 40. Nabaliktad ang sitwasyon. So, is this the reason why the Paul Raquels ng Duterte na even alimasag na kung maglakad, okay, at even inamin na niya na matanda na siya, mahina na siya at meron siyang cancer, tumakbo pa din? Bakit hindi ba kinakaya ng mga bata-batang Duterte? Ano ang meron? Diba? Papayag ba kayo, Dabawenyo, na in the history ng Pilipinas, may isang bukod tanging mayor na hindi na kayang pumirma ng kiris-kiris? Like this. Scribbled signature. Instead, thumb mark na lang. Kasi zombie-like na ang mayor. That will be, kung manalo si Digong, first time in the history of the Philippines na nagkaroon ng isang mayor na hindi na kinakayang magpirma. Thumb mark na lang. At kung napansin nyo si Duterte, Digong ha, sa pula sa puti, nagsasabi ng ganito, ganyan, mayroon tayong bangag na presidente.
And the next day, wala akong sinabing ganon. Kaya nyo yan? Dabawenyo, nak-nak. Diba? Nakakaawa naman ang sistema dyan. So, bakit nyo talaga ipipilit ang isang digong that he already proven himself? Naging presidente na siya ng Pilipinas. So, kung sa tawag ng serbisyo pampubliko, public service, na-prove na niya on the highest remark, on the highest spectrum. Naging presidente na siya. Pero ano ba ang maipagmamalaki ni Digong bilang presidente siya? Inamin na niya na ang bukod tanging kasalanan niya daw bilang presidente, according to him, ay ang AJK. So, inamin na niya. So, i-wait natin ang ICC. Is this yung kanilang trick na naging vice-presidente? Tumakbo ng vice-mayor si Baste. Dahil pag natigiluglog man ang digong na yan, si Baste pa rin ang magiging mayor. At kung pinulot man niya ng Interpol, si Pulong pa rin ang magiging mayor. Dahil for now, si Pulong ay hindi niya kayang labanan ng isang Migs Nograles or isang bishop, hindi niya kayang labanan. Dahil ganyan kabutata ang isang Baste. Di ba nga, nakakatawa. Nakakatawa ang sistema ni Duterte. Ang inaamin lang niya ay ang AJK. So, ibig sabihin, there's no sense of rebutting us na walang problema ang kanyang drug war. Diba? But take note, Trillanes was able to file graft and corruption case against Duterte last July 5 and last July 31. Diba? Trillanes was able to file on October 2, 25 rules of impeachment against Sara Duterte. Trillanes was able to file against Pulong and Mans Castro for drug trading. Diba? So, ano nang mangyayari ngayon? Yung sa Farmally case ni Duterte, that Gordon Andrelon wanted it to be pag-usapan sa Senado. So, AJK lang din bang meron? Nakasalanan ni Digong? Diba? Hindi ba kayo nag-iisip, Dabawenyo, na bakit pipilitin nyo ang isang matandang uugod-ugod na, alimasag na kung maglakad? Hindi na nga halos yan siguro makaihi. Tingnan nyo nga, pagbaba niya yung sasakyan. Ano yan? Puppet. Pinapanindigan niyang puppet siya ng China. My goodness, Davao City. Nakakahiya naman. Is this really a greed for power? Or a fear of losing their chances to hold on the spectrum, to hold on the political arena? Dahil mawawala na talaga ang Duterte sa political world. This is the make it or break it of Duterte. That if they cannot make it now, Duterte will be gone for years. Aantayin nila si Rigo, aantayin nila si Kitty. Paano pag si Kitty ay naging bini? At si Rigo ay hindi patok? So Duterte will be gone in the wind. Whoops! See that? See that? At bakit kayo takot na takot kay Migs Nograles? Diba? Dapat Baste, laban ka lang. Takot ka ba sa debatihan? Because Migs Nograles ay enrolled sa Fordham at ikaw saan ka galing? Baste. Anyway, think it harder. DDS, think and rethink. It's not yet too late to realize. Huwag kayong matulog, nabunta nga, at gumising, nabunta nga.